Nakatayo ang biyenan ko sa sala, kasama ang buntis na kabit ng asawa ko. Inihagis niya sa akin ang isang tseke 10 milyong piso. Para sa pagiging baog mo, sabi niya. Ang asawa ko. Nakayuko lang, walang kibo. Ang hindi nila alam, sa ilalim ng damit ko, may sikreto akong dinadala. Isang sikretong magiging dahilan ng kanilang pagsisisi at pagbagsak sa huli. Ito ang kwento ko. Hindi ko akalain na sa sarili kong tahanan, sa sala na binuo namin ng aking mga kamay, makikita ko ang aking biyena na si Aling Perla, kaakbay ang kabit ng aking asawa na si Sofia Santos, na halata ng buntis. Isang babaeng mas bata sa akin, isang babaeng mayabang na nakatayo doon, na parang siya ang may-ari ng lahat. Ibinagsak ni Aling Perla ang isang tseke sa mahogany coffee table. Naglikha ito ng malakas na tunog sa katahimikan ng buong silid. Kasunod nito ay ang pinakamalupit na ultimatum na narinig ko sa buong buhay ko. Tinitigan niya ako sa mata. Malamig ang kanyang tingin. Kunin mo ang 1 milyon na ito at umalis ka sa bahay na ito ngayon, Anya. Ang boses niya ay matalim. Kailangan ng aking anak ng isang tunay na babae. Isang babae na kayang bigyan siya ng tagapagmana, hindi isang baog na tulad mo. Sa sandaling iyon, hindi ko kayang umiyak. Hindi ako sumigaw. Nanigas lang ako. Naramdaman ko na parang naubos ang hangin sa buong silid. Ang aking mga daliri ay otomatikong kumuyom sa gilid ng aking damit. Dahan-dahan kong inilipat ang tingin ko sa lalaking tinawag kong asawa sa loob ng 5 taon. Si Mang David. Nakatayo siya doon. Nakayuko ang ulo. Tahimik na parang estatwa. Hindi niya man lang ako matingnan. Ang kanyang kaduwagan, ang kanyang ganap na katahimikan, ay mas masakit ng 1,000 beses kaysa sa mga salita ng puot ng kanyang ina. Nakatayo sila doon. Hinuhusgahan ako. Itinapon ako na parang basura. Hindi nila alam na sa ilalim ng aking maluwag na suot na sweater, isang maliit na buhay ay nagsisimula pa lamang mabuo. Isang hindi kapani-paniwalang lihim ang lumalaki sa aking loob. Ang kanilang kalupitan sa araw na ito ay magiging simula ng kanilang pagbagsak sa kinabukasan. Ako si Nena. 30 taong gulang. Mga oras bago gumuho ang aking mundo, namumuhay ako sa isang bulan ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na akala ko ay totoo. Ngunit ang gabi na iyon, ang malamig na hangin ng Metro Manila na tumama sa aking mukha paglabas ko ng bahay, ang alaala ng mga salitang ibaog at ti-1 milyon na naglalaro sa aking isip, ay nagpabago sa lahat. Pinunit ko ang tseke na iyon. Pagkatapos ay muli at muli, pinunit ko ito sa maliliit, walang kwentang piraso at hinayaan itong lumipad sa ibabaw ng coffee table na parang confetti. Ang pera niyo ay walang halaga sa akin, sabi ko, ang boses ko ay matatag at malamig. Walang luha. Walang hikbi. Ang pag-ibig ko ay hindi mabibili ng maruming perang ito. Kinuha ko ang panulat. Nilagdaan ko ang divorce papers ng may paninindigan. Walang pag-aalangan. Aalis ako, hindi dahil pinalalayas niyo ako, kundi dahil ang pamumuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama ang mga taong tulad ninyo ay lubos kong kinasusuklaman. Pagkatapos nito, tumalikod ako. Lumakad ako patungo sa aming silid-tulugan. Hindi ako lumingon. Kahit narinig ko ang sigaw ni Aling Perla sa aking likuran, walang utang na loob na babae. Kung hindi mo kukunin ang perang iyan, huwag kang manghinayang mamaya. Wala akong pinagsisisihan, naisip ko sa aking sarili. Pinagsisisihan ko lang ang pag-aaksaya ng 5 taon ng aking kabataan sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Tahimik. Mabilis. Inilagay ko ang ilang damit at personal na gamit sa isang maliit na maleta. Habang iginugulong ko ang maleta patungo sa pintuan, umalingaw ang tunog ng mga gulong sa sahig na gawa sa kahoy. Nilampasan ko silang 3. Walang paalam. Walang tingin. Lumabas ako ng bahay at humarap sa malamig na gabi.
Ang aking kamay ay kusang dumapo sa aking tiyan. Hindi nila alam. Hindi nila alam na hindi isa, kundi dalawang tao ang pinalayas nila. Hindi rin nila alam na ang tupa na kanilang tinapaktapakan ay malapit nang bumalik bilang isang lobo upang bawiin ang lahat. Sumara ang pinto ng taxi. Dinala ako nito at ang aking maliit na lihim, palayo sa lugar na dating tahanan, dating pugad. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo matapos ang matinding pagkagulat. Umupo lang ako doon. Tahimik na nakatitig sa mga ilaw ng kalye na lumalabo sa gabi. Pinagmamasdan ang syudad na lumilipas. Ang aking kaluluwa ay naramdaman kong walang laman. Guwang. 5 taon. Ang pinakamagandang 5 taon ng aking kabataan. Ibinigay ko sa kanya. Ibinigay ko ang lahat sa isang pag-ibig na akala ko ay isang fairy tale. Ngayon, ang natitira lang ay isang malamig na papeles ng diborsyo, at ang mapait na katotohanan na ang fairy tale ay isang kasinungalingan mula pa sa simula. Naalala ko pa ang mga alaala ng nakaraang 5 taon. Malinaw. Masakit. Parang isang slow-motion film. Nakilala ko si Mang David sa isang gabi ng Taglagas, 5 taon na ang nakalipas. Noon, ako ay isang batang financial analyst. Fresh graduate mula sa kolehiyo. Nagtatrabaho sa isang maliit na brokerage firm. Siya naman ay isang batang resident physician. Nasa huling taon ng pagsasanay sa Manila Central Medical Center. Doon ako nagpa-routine check-up. Naimpress ako mula pa sa unang pagtatagpo namin. Hindi lang sa kanyang kagwapuhan, bagaman siya ay tunay na kaakit-akit, kundi sa dedikasyon at init na nagniningning sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan ng isang abalang ospital, siya lang ang pasensyosong nakinig sa akin. Detalyado niyang ipinaliwanag ang aking kalagayan sa kalusugan. Ang kanyang mga kamay ay malumanay. Professional. Mayroon siyang napakabait na ngiti. Isang ngiti na tila kayang mawala ang lahat ng pag-aalala at takot ng isang pasyente. Pagkatapos ng unang appointment na iyon, nagkita kami ng ilang beses sa cafeteria ng ospital. Pagkatapos ay nagsimula na ang pag-uusap. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mahihirap na night shifts. Ang matinding pressure ng propesyong medikal. Ang mga student loans na nagpapabigat sa kanya. Ngunit sa kanyang boses, laging may nagniningas na passion. Isang uhaw na makasalba ng buhay. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa tuyong mundo ng mga numero at stock market. Nakikinig siya ng may paghanga. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. Napakatalino mong babae, Nena, sabi niya. Ang pag-unawa sa mga komplikadong merkado ay kahanga-hanga. Ang aming pag-ibig ay natural na dumating. Lumalago na parang isang dahan-dahang namumukadkad na bulaklak. Nabuo ito sa mga biglaang dinner dates pagkatapos ng kanyang shifts. Sa mga home-cooked meals na dala ko sa kanya sa ospital, nakalagay sa mga Tupperware containers. At sa mga pang-araw-araw na text messages ng suporta at pag-aalaga, hindi siya mayaman. Bilang isang batang resident, ang kanyang sahod ay halos hindi sapat para sa mga pangangailangan. Nagpapadala rin siya ng pera sa kanyang ina sa Bicol bawat buwan. Ngunit hindi niya kailanman ako pinadamang kapos. Maaaring suot niya ang isang lumang scrub top, ngunit ipon niya ang buong buwan ng discretionary fund para bilhan ako ng bagong damit para sa aking kaarawan. Maaaring kumakain siya ng instant ramen buong linggo, ngunit sa weekend, siguradong ilalabas niya ako sa isang magandang restaurant. Siya ang nagpipilit magbayad ng bill. Hinihawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa at sinasabi, Nena, pasensya na. Hindi ko pa mabibigyan sa iyo ang buhay na karapat-dapat ka ngayon. Ngunit tiwala ka sa akin, sa sandaling malagpasan natin ang mahirap na panahong ito, tiyak na pasayahin kita. Ibibigay ko sa iyo ang mundo. Pinaniwalaan ko ang mga salitang iyon. Sinipsip ko ang mga ito na parang tubig. Hindi ko kailangan ng material na bagay. Kailangan ko lang ang kanyang katapatan.
Ngunit hindi lang ako umupo at sinuportahan siya emotionally. Ginamit ko ang aking kakayahan. Isang kakayahan na hindi ko kailanman inihayag kaninuman. Ni sa kanya. Ginawa ko ito upang lihim na mapabilis ang kanyang karera. Mayroon akong isang lihim, mga minamahal kong tagapakinig. Sa panlabas, ako ay isang ordinaryong empleyado lang na may maliit na sahod. Ngunit sa katotohanan, ako ay isang anonymous investor sa stock market. Isang ghost in the machine. Ito ay isang likas na talento na natuklasan ko noong nasa kolehiyo pa ako. Mayroon akong kakaibang intuisyon para sa mga numero. Isang kutob na bihira lang nagkakamali. Sa maliit na mana na iniwan ng aking mga magulang matapos ang kanilang aksidente, lihim akong nag-invest. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang pera na iyon. Ito ay naging isang halaga na hindi kayang kitain ng maraming tao sa 10 lifetime. Umuupo ako sa isang kayamanan. Hindi ko ginamit ang perang iyon para sa mga luxury cars o penthouses. Nagpatuloy akong mamuhay ng simple. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na babaguhin ako ng kayamanan. At takot ako na aakit lang ito ng mga taong hindi tapat, na gusto lang ang aking bank account. Gusto ko lang makahanap ng isang lalaki na nagmamahal sa tunay na ako. Ang ordinaryong babae na nagngangalang Nena. At nang makilala ko si Mang David, akala ko natagpuan ko na ang lalaking iyon. Kaya't ginamit ko ang aking talento. Ang aking lihim na kayamanan. Para maging stepping stone para sa kanya. May talento siya bilang doktor. Ngunit sa komplikadong politikal na kapaligiran ng isang malaking ospital, bihirang sapat ang talento lamang. Kailangan niya ng mga pagkakataon. Kailangan niya ng mga koneksyon. Lihim kong ginamit ang aking investment fund. Nag-operate sa ilalim ng isang shell company at ibang pangalan. Nag-donate ako ng malaking halaga sa kanyang ospital para sa pagbili ng state-of-the-art robotic surgical equipment. Bilang kapalit ng donasyon, isa lang ang kondisyon ko. Ang ospital ay kailangang lumikha ng mga pagkakataon para sa mga bata, talentadong doktor tulad ni Mang David na makilahok sa mga major surgeries at ipadala sa Singapore para sa advanced training. Dumating ang pagkakataon. Tulad ng plano ko. Napili siya para sa isang team na magsasagawa ng komplikadong heart surgery. Isang operasyon na dati ay para lang sa mga chief of staff. Ginawa niya ito ng napakatalino. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang mapansin sa mga medical journals. Pagkatapos ay ipinadala siya sa isang maikling study trip sa Singapore para matuto ng advanced medical technologies. Nang bumalik siya, tila nagkaroon siya ng pakpak. Matagumpay niyang isinagawa ang sunod-sunod na komplikadong operasyon. Nailigtas ang maraming pasyente na isinuko na ng ibang doktor. Mabilis siyang umangat mula sa isang ordinaryong resident tungo sa isa sa mga pinakabata at pinakatalentadong surgeon sa medical center. Napakasaya niya noong mga araw na iyon. Uwi siya. Yayakapin ako. At sasabihin na ang lahat ay salamat sa swerte at sa aking walang tigil na emosyonal na suporta. Hindi niya alam na ang Diyosa ng swerte ay ang babaeng hawak niya sa kanyang mga bisig. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Ayaw kong magkaroon siya ng inferiority complex. O maramdaman na hindi niya pinaghirapan ang kanyang tagumpay. Gusto ko lang na tahimik na nakatayo sa likod. Sinasaksihan ang kanyang tagumpay. At ang kanyang kaligayahan. Naively akong naniwala na ang aking tahimik na sakripisyo ay gagantihan ng walang hanggang pag-ibig. Sa loob ng 5 taon, inalagaan ko ang pag-ibig na iyon. Pinakain ko ang kanyang karera ng lahat ng mayroon ako. Ginawa ko ang daan na sinabugan ng mga rosa sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay. Hindi ko kailanman inasahan na hindi ako ang maglalakad sa tabi niya, kapag sa wakas ay tumapak na siya sa landas ng kaluwalhatian. Matapos mapatibay ni Mang David ang kanyang posisyon sa ospital, nagpasya kaming magpakasal. Ito ang desisyon na matagal kong hinintay.
Ngunit doon, sa simula pa lang ng aming Key Forever, nagsimulang lumitaw ang mga unang bitak sa aming kwento ng pag-ibig. At ang taong lumikha ng mga bitak na iyon gamit ang isang pait at martilyo ay walang iba kundi ang kanyang ina, si Aling Perla. Nang ipakilala ko si Mang David sa kanyang ina, si Aling Perla, bumati siya sa akin ng isang tila mainit na ngiti. Ngunit sa likod ng ngiti na iyon, naramdaman ko ang isang mapanuri, malamig na tingin. Kinilatis niya ang aking halaga na parang isang hayop. Hindi niya tinanong ang tungkol sa aking trabaho, mga hilig, o aking pagkatao. Tanging mga tanong tulad ng, ano ang trabaho ng iyong mga magulang? Ilang kapatid mo ang paghahati-hatian ninyo sa mana? Ano ang kasalukuyan mong sahod, ang kanyang tinanong. Nang malaman niyang ulila ako at namumuhay ng simple, bahagyang kumupas ang ngiti sa kanyang labi. Mula noon, nagsimula na siyang manghimasok sa aming relasyon. Madalas niyang tawagan si Mang David, nagpapahiwatig na hindi ako angkop na kapareha para sa isang lalaking tulad niya na umuunlad ang katayuan. Sasabihin niya, anak, huwag kang ganyan magsalita. Ikaw ay isang respetadong doktor na ngayon. Ang pagpapakasal ay hindi lang tungkol sa pag-aasawa ng mahal mo, kundi sa taong makakatulong sa iyong karera. Ang babaeng ito ay maaaring matamis, ngunit sa kanyang pinagmulan, magiging pabigat lang siya sa iyo. Tingnan mo ang anak ng city director. Maganda at mula sa isang mabuting pamilya. Kung magpakasal ka sa ganoong tao, hindi ba mas unlad ang iyong karera? Sa simula, ipinagtanggol pa rin ako ni Mang David. Nakipagtalo siya sa kanyang ina, ipinagtatanggol ang aming relasyon. Sasabihin niya, ma, huwag kang ganyan magsalita. Mahal ko si Nena kung sino siya, hindi dahil sa anumang bagay. Hindi ko kailangan ang tulong ng kahit sino. Kaya kong magtagumpay mag-isa. Ang mga salitang iyon ay lubos na nakaantig sa akin. Pinaniwalaan kong sapat ang lakas ng aming pag-ibig upang malampasan ang lahat ng pagtatangi at kasakiman, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isa pang figura na nagpabago sa lahat. Ito ay si Sofia Santos. Bilang nag-iisang anak ni Don Roberto Santos, ang ihi ng Star Pharmaceuticals Pilipinas, siya ay royal sa mundo ng medisina sa bansa. Maganda si Sofia. Matalas. At labis na mayabang. Siya ay isang babaeng sanay na makuha ang anumang gusto niya, kailanman niya gusto. At sa pagkakataong ito, gusto niya si Mang David. Bukas palad niya akong sinundan. Walang hiya. Kahit nakasal na ang lalaki, gumamit siya ng mga taktika na hindi ko, bilang isang ordinaryong babae, kayang tapatan. Ibinibigay niya kay Mang David ang mamahaling designer watches at tailored suits. Ginamit niya ang mga koneksyon ng kanyang ama upang lumikha ng mga pagkakataon para sa kanya na magsalita na hindi niya kayang tanggihan. Sa ilalim ng balak kayo ng mga business meetings. Palagi niya itong iniimbitahan sa mga elite restaurants at prestigious country clubs. Ipinakita niya sa kanya ang isa pang mundo. Isang mundo ng kapangyarihan, ng kasikatan, at impluwensya. Isang mundo na hindi niya kailanman naranasan lumaki sa Bicol. Ang pinakamahalaga, tinamaan niya mismo ang sentro ng ambisyon ng kanyang ina. Nagalak si Aling Perla na parang isang gold prospector na nakakita ng ginto nang malaman niyang si Sofia ay anak ng isang corporation head. Nakita niya si Sofia bilang gintong tiket. Ang master key na kayang magbukas ng pinto tungo sa isang maliwanag na kinabukasan para sa kanyang anak. Hayagan na niyang sinimulang ipagtabi ang dalawa. Hindi pinansin ang singsing sa daliri ng kanyang anak. Madalas niyang imbitahan si Sofia sa hapunan. Trinatrato siya ng mas mainit kaysa sa kanyang sariling anak. Sa kabaligtaran, lalo siyang naging malupit at hindi mabait sa akin. Sa tuwing nandoon ako, sadyang binabanggit niya si Sofia. Walang tigil niyang pinupuri ito. Pagkatapos ay babaling sa akin para lang tusukin ako. Sasabihin niya, iyan ang isang babaeng mula sa isang mabuting pamilya. Maganda. May kakayahan. At may koneksyon. Kung
Pakasalan siya ng aking Mang David, isang tawag lang mula sa kanyang ama at magkakaroon siya ng luxury private clinic agad. Hindi na magpapakahirap magtrabaho para sa iba. Ang mga salitang ito ay parang mabagal na lason na unti-unting lumalago sa kamalayan ni Mang David. Isang lalaking mula sa mahirap na pinagmulan, na labis na naghirap upang marating ang kanyang kasalukuyang posisyon, ay biglang inalok ng shortcut patungo sa tuktok. At dahan-dahan. Masakit. Pinanood ko siyang kainin ang pain. Paano namamatay ang isang kasal? Bihira itong biglaang pagsabog. Ito ay mabagal na pagkagutom. Nangyayari ito sa katahimikan sa pagitan ng dalawang taong nakaupo sa parehong sofa. Nangyayari ito kapag tumigil na siya sa pagtingin sa iyong mga mata. Nagbago si Mang David ng paunti-unti. Nahumaling sa nagniningning na mundo na inaalok ni Sofia Santos sa kanya. Sa simula, mga late nights lang sa ospital. O networking dinners na anya ay mahalaga para sa kanyang karera. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga pabango. Uwi siya. Amoy hindi ng antiseptic hospital soap na kilala ko, kundi ng isang matapang, mamahaling pabango. Isang amoy na muski at floral na nananatili sa kanyang kwelyo. Nakita ko ang mga text messages na napakaikli. Ang mga tawag sa telepono na ginagawa niya sa ibang silid. Nagbubulungan sa isang paraan na hindi ko dapat marinig. Ang aking puso ay unti-unting nabasag. Araw-araw. Masakit. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako naghagis ng mga florera. Hindi ako humingi ng katotohanan. Nilunok ko ang aking pride. Nanatili akong tahimik. Umaasa na isa lang itong yugto. Sinabi ko sa sarili ko na minsan nawawala ang mga lalaki kapag nabubulagan sila ng ambisyon. At kung mahal ko lang siya ng sapat, maaalala niya ang mga panata na ginawa namin 5 taon na ang nakalipas. Gusto kong maging ligtas na kanlungan niya na sa huli ay babalikan niya. Ngunit ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Lalo na kung ang lalaking mahal mo ay matagal nang wala sa iyo. Ang distansya sa pagitan namin ay lumaki at naging bangin. Si Mang David, ang ginoong pinakasalan ko, ang lalaking nag-iiwan ng sticky notes sa salamin ng banyo na nagsasabing maganda ako, ay naglaho. Sa kanyang lugar, isang malamig na estranghero na nahuhumaling sa status. Hindi na lang siya isang doktor. Siya ay isang social climber na nahila sa high society whirlpool ni Sofia at ng kanyang makapangyarihang ama. Ang kanyang mga dahilan ay naging insulto sa aking katalinuhan. Mga emergency surgeries na hindi totoo. Shareholder meetings sa hating gabi. Ngunit nakita ko ang totoo sa social media. Ang mga kaibigan ni Sofia ay nagpo-post ng mga larawan nila sa mga gala. O sa 5-star restaurant sa downtown. Sa mga larawang iyon, tinitingnan siya ni Mang David nang may gutom na hindi niya ipinakita sa akin sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ko ay libu-libong karayom ang tumutusok sa aking dibdib sa tuwing nag-scroll ako sa mga larawan nila na nagtatawanan habang umiinom ng champagne, samantalang ako ay nakaupo sa bahay na naghihintay na may malamig na hapunan. Sinubukan kong maging perpekto. Iginawa ko ang kanyang paboritong pagkain. Pinananatili kong malinis ang bahay. Nagsuot ako ng mga damit na dati niyang gusto. Akala ko, kung magiging perpektong asawa lang ako, magigising siya. Ngunit ang aking katahimikan ay hindi nagpagising sa kanya. Lalo lang siyang lumakas ang loob. Hindi na niya itinago. Uwi siya ng 2:00 ng umaga. May lipstick stain sa kanyang damit. At kapag sinubukan kong hawakan ang kanyang braso, itutulak niya ako nang may buntong hininga ng pagod. At nariyan pa ang kanyang ina. Walang itinatago si Aling Perla sa kanyang paghamak. Pinanood niya ang pagguho ng aking kasal ng may ngiting puno ng kasiyahan. Naglagay pa siya ng asin sa aking sugat. Sa tuwing bumibisita si Sofia sa aming bahay, sa balat kayo ng negosyo, at tawagin ako ni Aling Perla na parang isang katulong. Pagagawin niya ako ng tsaa. Magpapakain ng prutas.
Paglingkuran sila. Pilit akong pagmamasdan ang kanilang paglalandian sa aking sariling sala. Gusto niya akong sirain. Gusto niyang maramdaman kong maliit ako. Naaalala ko pa ang sinabi niya kay Sofia sa harap ko. Na magaling ako sa mga gawaing bahay. At magiging isang magaling na katulong para sa kinabukasan ng pamilya. Trinato niya ako na parang placeholder. Isang alipin na nagpapainit ng upuan para sa babaeng tunay niyang gusto bilang manugang. Namumuhay ako sa isang personal na impyerno. Nawalan ako ng 10 libra. Permanenteng namamaga ang aking mga mata dahil sa pag-iyak sa shower para hindi marinig ni Mang David. Naisip kong umalis bawat araw. Ngunit 5 taon ay mahabang panahon para burahin na lang. Mga mahal kong tagapakinig, naramdaman niyo rin ba ang bigat ng damdamin ni Nena sa bahaging ito? Naranasan niyo na rin ba ang masakit na katotohanan na ang pagmamahal ay minsan ay hindi sapat? Kung nakaka-relate kayo sa kanyang pinagdaanan, o may mga payo kayo para sa mga nasa ganitong sitwasyon, ibahagi niyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at saloobin ay mahalaga sa amin. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento na magpapayaman sa ating puso at isipan. At pagkatapos ay nangyari ang himala. Ito ang pinaka-nakakalito, nakakatakot, at pinakamagandang sandali ng aking buhay. Nakaramdam ako ng pagduduwal isang umaga at nag-test. 2 malinaw na pink na linya. Umupo ako sa malamig na sahig ng banyo. Hinawakan ang plastic stick na iyon. At umiyak. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong, dalisay na kagalakan. Magiging isang ina ako. Ang sanggol na ito ang sagot. Sa aking naive na puso, naniwala akong ang inosenteng buhay na ito ang magiging tulay upang magkabalikan kami. Akala ko, kapag nalaman ni Mang David na magiging ama siya, babalik ang dating Mang David. Maiintindihan niya kung ano ang tunay na mahalaga, nagpa siya akong sabihin sa kanya sa aming 5th anibersaryo. Gusto kong maging perpekto. Isang malaking gesture upang i-reset ang aming buhay. Nag-off ako sa trabaho. Naglaan ng maraming oras upang baguhin ang bahay. Bumili ako ng 3 dosenang pulang rosas. Pinuno ko ang sala ng amoy ng sariwang bulaklak at vanilla candles. Iginawa ko ang rack of lamb na may herb crust na gusto niya. Nagbukas ng isang bote ng parehong vintage wine na ininom namin noong gabi na nag-propose siya. Inayos ko ang mesa para sa 2. Sa gitna, inilagay ko ang isang maliit na kahon ng regalo na gawa sa velvet. Sa loob nito ay hindi isang relo o cufflinks, kundi ang positive pregnancy test at ang unang ultrasound picture. Inilarawan ko ang eksena ng napakalinaw sa aking isip. Uwi siya. Makikita ang pagod ko. At ang kanyang mga pader ay guguho. Bubuksan niya ang kahon. Makikita ang aming sanggol. At luluhod siya. Humihingi ng tawad. Yayakapin ako. Nangangakong hindi na muling magkakamali. Kumapit ako sa pantasyang iyon na parang isang salbabida. Nakasuot ako ng aking pinakamagandang sutla na damit. Naghihintay sa mesa pagsapit ng 7:00. Ngunit 7:00 na. Naging 8:00. Naging 9:00. Naubos na ang mga kandila. Ang wax ay tumutulo sa mantel. Ang lamb ay lumamig na at tumigas. Ang mga tawag ko ay diretso sa voicemail. Pagsapit ng 10:00, nakakabingi ang katahimikan sa bahay. Nanginginig ako, hindi dahil sa lamig, kundi sa gumagapang na takot. Sa wakas, bago mag 11:00, sumilaw ang ilaw ng sasakyan sa bintana. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng kotse. Humampas ang puso ko. Tumakbo ako sa pintuan. May ngiti sa aking mukha. Handa nang patawarin siya sa pagkahuli, ngunit nang bumukas ang pinto, gumuho ang aking mundo. Hindi nag-iisa si Mang David. Kasama niya si Aling Perla.
At sa likuran nila ay si Sofia Santos. May ngiting mapang-asar. At matagumpay. Hindi sila dumating para ipagdiwang ang aming anibersaryo. Dumating sila para wakasan ako, nakatayo ako doon. Napapalibutan ng mga namamatay na kandila. At ang malamig na hapunan. Tinitignan ko silang tatlo na parang mga berdugo. Ang romantikong kapaligiran na nilikha ko ay naramdaman kong pathetic. Isang malupit na biro. Si Aling Perla ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay humihiwa sa silid na parang isang may ngiping kutsilyo. Sinabi niya sa akin na tigilan ko na ang pagpapahiya sa sarili ko. Sinabi niya sa akin na nakapili na si Mang David. At pagkatapos ay ibinigay niya ang huling dago. Itinuro niya si Sofia. At inihayag na dala nito ang tagapagmana ng pamilya Parker. Ipinakita ni Sofia ang kanyang tiyan. Nagmamayabang. Ang salitang iyon ay nanatili sa hangin. Tagapagmana. Sa loob ng maraming taon, tinawag ako ni Aling Perla na baog na puno. At ngayon, ang kabit ang nagbigay sa kanila ng hindi ko raw kayang ibigay. Tinitigan ko si Mang David. Nagmamakaawa sa kanya sa pamamagitan ng aking mga mata. Nasabihin ang isang bagay. Naipagtanggol ako. Naipakita kahit kaunting pagsisisi. Ngunit tumingin lang siya sa sahig. Hindi niya man lang ako matingnan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang kanyang kaduwagan. Napagtanto ko na ang lalaking mahal ko ay patay na. Pinili niya ang madaling landas. Ang pera. Ang impluwensya. Handa siyang itapon ako. Na parang basura kahapon. Alam niyo na ang iba. Ang tseking 1 milyon na ibinato sa aking mukha. Ang divorce papers. Ang utos na umalis sa sarili kong tahanan. Nakatayo ako doon. Nakikinig sa kanilang mga insulto. May isang bagay sa loob ko ang nagbago. Ang sakit ay naging yelo. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan. Naramdaman ko ang biglaang matinding proteksyon. Binulungan ko ang aking hindi pa isinisilang na sanggol ng isang tahimik na paghingi ng tawad. Sa pagkakaroon ng ganoong ama. At pagkatapos ay gumawa ako ng isang pangako. Nangako akong magiging sapat ako. Nangako akong ibibigay ko sa batang ito ang mundo. At gagawin ko ito mag-isa. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na buntis ako. Kung gagawin ko, iisipin nilang ginagamit ko ang sanggol bilang paon. O mas malala, susubukan nilang kunin ang aking anak sa akin. Hindi kailanman papayagan ni Aling Perla na ang isang apo sa tuhod ng Parker ay palakihin ng isang taong kinasusuklaman niya. Kailangan kong protektahan ang aking sanggol mula sa kanilang toxicity. Kaya, pinunit ko ang tseke. Nilagdaan ko ang mga papeles. Nilampasan ko sila. Walang luha. Kinuha ko lang ang aking bag, lumabas ako sa malamig na gabi ng Metro Manila. Naramdaman ko ang hangin sa aking mukha. Naramdaman ko itong kalayaan. Sumakay ako sa taxi. Ngunit hindi ako pumunta sa bahay ng kaibigan. Hindi ako pumunta sa isang murang motel upang umiyak sa unan. Ibinigay ko sa driver ang isang address na tiyak na magpapahulog sa panga ni Mang David. Ang Gagihis Grand Suites. Ito ang pinaka-eksklusibong residential tower sa Metro Manila. Isang lugar kung saan nakatira ang mga profesional na atleta at si. Nang pumasok ako sa marble lobby, tumango ang concierge. At hinawakan ang elevator para sa akin. Pinindot ko ang baton para sa penthouse floor. Idinikit ko ang aking itim na keycard. At bumukas ang mga pinto. Diretso sa aking santuwaryo. Isang 5,500 square foot duplex. May floor-to-ceiling glass walls. Tanaw ang buong nagniningning na skyline ng syudad. Ito ang aking apartment. Binili ko ito mga taon na ang nakalipas. Gamit ang sarili kong pera. Ngunit hindi ko ito kailanman tinirhan. Pinanatili ko itong walang laman.
Dahil gusto kong bumuo ng buhay kasama si Mang David. Mula sa simula, gusto ko na ang aming tagumpay ay isang bagay na pinaghirapan namin ng magkasama. Nakikita nyo, mayroon akong lihim na hindi alam ni Mang David. Hindi lang ako isang mababang financial analyst na may maliit na sahod. Ito ay isang cover. Isang costume na isinusuot ko para makaramdam ng normal. Sa katotohanan, ako ay isang wal sa stock market. Isang ghost investor. Simula noong kolehiyo, mayroon na akong likas na talento sa pagbabasa ng merkado. Paghula ng mga trend. At pagpapalit ng libo-libo sa milyon-milyon. Ang aking net worth ay marahil doble pa sa halaga ng Star Pharmaceuticals Pilipinas ng ama ni Sofia sa pinakamahusay nitong araw. Itinago ko ito. Dahil natatakot ako na ang mga lalaki ay gusto lang ako para sa aking pera. Gusto kong mahalin para sa akin si Nena. Hindi para sa aking portfolio. Akala ko si Mang David ang lalaking iyon. Ginampanan ko ang papel ng isang supportive, naghihirap na asawa. Dahil akala ko ay bumubuo kami ng pundasyon ng pag-ibig. Nagkamali ako. Ako si Cinderella na kusang naglilinis ng sahig. Itinatago ang kanyang korona sa aparador. Ngunit ngayong gabi, nakatayo sa gitna ng aking madilim, marangyang penthouse. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Wala na ang katulong. Hindi na ako umiiyak. Nagbalik na si Cinderella sa kanyang palasyo. At sa pagkakataong ito, tapos na siyang maging naive. Handa na akong maging reyna. At ang unang bagay na kailangan gawin ng reyna ay simple, kinuha ko ang aking telepono. Panahon na para magtrabaho. Kinuha ko ang aking secure line. At tinawagan ang numero ni Atty. Ricardo Morales. Ang aking pinagkakatiwalaang associate. At ang taong namamahala sa aking portfolio sa loob ng maraming taon. Nang sumagot siya, ang kanyang boses ay propesyonal at matalas. Hello, Atty. Cardo, sabi ko. At ang boses ko ay narinig kong mas malamig kaysa kailanman. Matatag. Determinada. Panahon na para i-activate ang Plan E. Gusto kong bawiin ang bawat investment. At bawat stream ng indirect financial support na ibinigay namin sa Manila Central Medical Center sa nakaraang 3 taon. Partikular, ang anumang konektado kay Mang David ay dapat putulin agad. At ganap, hindi ako naghintay ng kumpirmasyon. Dahil alam kong isasagawa ni Atty. Cardo ang utos sa loob ng 1 oras. Susunod, tinawagan ko ang isang elite concierge service sa syudad. Sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng isang full support team. Kailangan mabuo sa loob ng 48 oras. Kailangan ko ang pinakamahusay na obstetrician sa bansa. Isang personal nutritionist na dalubhasa sa prenatal health. Isang private yoga instructor. At isang discreet housekeeper. Nilinaw kong walang kinalaman ang pera. Nais ko lang ang pinakamahusay sa lahat. Dahil gumagawa ako ng isang kuta sa paligid ng aking sarili. Sa wakas, tumayo ako sa harap ng floor-to-ceiling mirror sa aking master bedroom. At tinitigan ang babaeng nakatitig sa akin. Ang naive, simpleng babae na nakiusap para sa pag-ibig ng kanyang asawa ay wala na. Nagbalik na si Nena. Ipinatong ko ang isang kamay. Dahan-dahan. Sa aking tiyan. Kung saan lumalaki ang aking lihim, maliit kong anak, bulong ko sa salamin. Mula ngayon tayo lang 2. Bibigyan ka ni Mama ng mundo. Habang sinisimulan ko ang aking bagong buhay sa pag-iisa at kasaganahan na nakatago sa kanilang paningin, ipinagdiriwang naman ng mga taong nagpalaya sa akin ang akala nila ay kanilang walang hanggang kaligayahan. Halos 1 buwan pagkatapos kong lagdaan ang mga papeles ng diborsyo, naging usap-usapan sa buong Metro Manila ang pinakamagarbong kasalan ng dekada. Ang ikakasal ay walang iba kundi si Mang David, ang aking dating asawa, at ang mapapangasawa niya ay si Sofia Santos, ang ginintuang anak,
na nagdadala ng inaakala nilang tagapagmana ng imperyo ng mga Santos. Nakita ko ang mga larawan sa online mula sa kaligtasan ng aking sala. Humanga ang mga tao sa milyon-milyong pisong seremonya, sa damit na sadyang idinisenyo para sa kanya, at sa hanay ng mga mamahaling sasakyan na tila isang ilog na bakal sa kahabaan ng boulevard. Para kay Mang David, ito na ang rurok ng kanyang mga pangarap. Siya ang naging bagong direktor ng Parker Private Clinic, isang makabago at mamahaling pasilidad na pinunduhan ni Don Roberto. Si Aling Perla naman ay lumipat sa isang mansyon, nabubuhay sa karangyaan na dati ay sa mga pelikula lamang niya napapanood. Ngunit sa likod ng lahat ng kislap na iyon ay isang malamig na katotohanan. Kahit may titulo si Mang David bilang direktor, wala siyang iba kundi isang puppet. Sa mata ng pamilya Santos, siya ay isang oportunista, isang lalaki na mula sa simpleng pinagmulan na nagpakasal sa mas mataas na antas. Si Don Roberto Santos ay isang otoritaryan na patriarka na kinokontrol ang bawat aspeto ng kanyang imperyo ng buong higpit. Hayagan niyang kinamumuhian si Mang David. Bawat desisyon sa klinika, mula sa pagkuha ng janitorial staff hanggang sa pamamahala ng pananalapi, ay kailangan munang aprubahan ng opisina ni Don Roberto. Habang sila ay abala sa pagpapakitang tao, tahimik naman akong kumikilos sa dilim. Sa isang video call kasama si Atty. Cardo Morris, inilatag ko ang aking plano. Inutusan ko siyang pag-aralan ang buong daloy ng supply ng Star Pharmaceuticals Pilipinas at ng bagong klinika ni Mang David. Hindi nagtagal, natuklasan namin ang kanilang kahinaan, isang depektong nakamamatay. Ang buong operasyon nila ay nakasalalay sa iisang sinulid, ang mga espesyal na kagamitang medikal at mga gamot na galing sa ilang piling tagagawa sa Asya. Gamit ang aking pondo sa pamumuhunan at sa pamamagitan ng mga kumpanyang pantakip na walang bahid ng aking pangalan, sinimulan ko ang isang kampanya ng lihim na pagbili. Isa-isa, nakuha ko ang kontrol sa 3 sa pinakamalalaking kumpanya ng kagamitang medikal at 2 laboratorio ng gamot sa Asya. Sila mismo ang mga pangunahing tagapagtustos na inaasahan ng Star Pharmaceuticals. Nang nasa akin na ang kontrol, ibinigay ko ang aking utos. Simple lang ito at malinaw. Itigil pansamantala ang lahat ng pagpapadala ng mga bagong henerasyon ng kagamitan at gamot sa Pilipinas. Ang opisyal na dahilan ay isang malawakang pagsasaayos ng kumpanya at ang paghahanap ng isang bagong eksklusibong tagapamahagi. Ang tagapamahaging iyon, syempre, ay isa ring kumpanyang pag-aari ko. Ang epekto ay mabilis at malupit. Ang klinika ni Mang David ang unang tinamaan. Ang mga order para sa mga bagong makina at mga mahahalagang gamot ay biglang tinanggihan o naantala ng walang katiyakan. Ang mga pasyenteng nagbabayad ng malaki ay nagsimulang magreklamo. Dumami ang mga negatibong pagsusuri online. Nagsimulang magdatingan ang mga demanda dahil sa mga naantalang operasyon at paggamot. Si Mang David ay nagpanik. Naghanap siya ng ibang mga tagapagtustos, ngunit wala siyang mahanap na may parehong kalidad at teknolohiya. Hindi niya alam na ang mga pintong kanyang kinakatok ay kontrolado ko na. Sa isang hapunan ng pamilya Santos, ibinuhos ni Don Roberto ang kanyang galit kay Mang David. Tinawag niya itong isang sumpa, isang malas na dinala niya sa kanilang pamilya. Sa gitna ng kahihiyan, sa kanyang pag-iisa sa gabi, nagsimulang bumalik sa isipan ni Mang David ang mga araw na kami pa. Naalala niya ang kapayapaan sa aming simpleng tahanan, ang aking suporta na hindi nang hihingi ng kapalit. Doon niya unang naramdaman na sa kanyang paghahangad sa isang kumikinang na bato, ay itinapon niya pala ang isang tunay na diamante. Ang 9 na buwan ng aking pagbubuntis ay isang paglalakbay ng pagmamahal sa sarili at sa buhay na nasa loob ko. Ang aking penthouse ay ginawa kong isang santuwaryo. Pinalilibutan ko ang aking sarili ng musikang klasikal, nagbabasa ako ng mga libro para sa aking anak, at nagsasanay ng yoga para sa mga buntis. Hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Ang sanggol ang aking patuloy na kasama. Tuwing nakaramdam ako ng paggalaw o sipa,
lumalaki ang aking puso sa pag-ibig na napakatindi na lumuha ako. Ito ay isang pag-ibig na dalisay, walang hinihintay na kapalit. Inaamin ko, may mga gabi, sa gitna ng katahimikan, na may isang maliit na lungkot na dumadalaw. Ang isipin na lalaki ang aking anak na hindi buo ang pamilya. Ngunit mabilis kong iwinawaksi ang kaisipang iyon. Tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, hinahaplos ang aking tiyan, at sinasabi sa aking anak, tayo lang dalawa, anak, at sapat na tayo. Habang ako ay nasa aking tahimik na paraiso, ang imperyo ng mga santos ay unti-unting nagiging isang naglalagablab na impyerno. Ang krisis sa supply sa klinika ni Mang David ay naging isang dambuhalang alon na sumira sa lahat. Lumipad siya sa iba't ibang bansa sa Asya, sinusubukang makipag-usap sa mga tagapagtustos, ngunit ang tanging natanggap niya ay mga malamig na pagtanggi at mga saradong pinto. Ang mga pinakamahuhusay na doktor sa klinika, na hindi makatrabaho ng walang tamang kagamitan, ay isa-isang umalis. Ang mga demanda ay dumami at ang mga protesta ng pasyente ay lumakas. Nagsimula ng ibalita ito ng media. Ang pangalan ng Parker Private Clinic ay naging kasing kahulugan ng kapabayaan. Sa mansyon ng mga santos, ang bawat hapunan ay isang larangan ng digmaan. Si Don Roberto ay walang tigil sa pagpapahiya kay Mang David. Tinatawag niya itong isang kabiguan, isang parasito na sumisipsip sa yaman ng kanyang pamilya. Palagi niyang ipinapaalala ang mababang pinagmulan ni Mang David, na para bang ito ay isang kasalanang walang kapatawaran. Si Sofia, na dati puno ng pagmamahal, ay naging isang babaeng malamig at mapanghusga. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ay ang pera at ang kanilang katayuan sa lipunan. Isang gabi, sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinabi niya kay Mang David, kung hindi mo maaayos ito, huwag mong asahan na mananatili ako para sa paglalakbay sa kahirapan na ito. Si Mang David ay tuluyang gumuho. Mag-isa siya sa kanyang problema, hindi makatulog at mabilis na bumabagsak ang timbang. Ang imahe ko, ang aking mukha noong mga panahong masaya kami, ang aking mga salita ng suporta, ay nagsimulang bumalik sa kanya na parang mga multo. Doon niya napagtanto ng buo ang kanyang pagkakamali. Ipinagpalit niya ang lahat para sa isang pangarap na ngayon ay naging isang bangungot. Ang huling dagok ay nagmula kay Don Roberto. Upang iligtas ang natitirang bahagi ng kanyang imperyo mula sa kahihiyan at pagkalugi, pinilit niyang ideklara na bangkarota ang Parker Private Clinic. Sa isang iglap, nawala kay Mang David ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang pera, ang kanyang respeto sa sarili. Pagkatapos ng isang maingay na sigawan, iniwan siya ni Sofia. Isinumbat niya ang lahat, at walang pakundangang sinabi na hindi na niya sigurado kung gusto pa niya ang batang nasa kanyang sinapupunan. Walang mapuntahan, walang pera, at wasak ang puso, bumalik si Mang David sa maliit na apartment ng kanyang ina. Humarap siya sa mapait na katotohanan na ang lahat ng kanyang pinaghirapan at isinakripisyo ay nauwi lamang sa wala. Mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ay nakikinig pa hanggang sa puntong ito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang susunod na bahagi. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Isang Martes ng gabi, habang nag-ehersisyo ako sa aking yoga mat sa penthouse, kasabay ng musikang klasikal, biglang dumating ang unang paghilab. Hindi ito ordinaryong sakit. Ito na ang totoo. Nagpasya ang aking anak na gawin ang kanyang ingranding paglabas ng mas maaga sa inaasahan. Dinala ako ng aking mga tauhan sa Makati Medical Center, kung saan mayroon na akong nakahandang package. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Ang aking doktor, si E.C. Nelson, isang kilalang obstetrician, ay hindi makakarating. Nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan. Nag-aalala ang direktor ng ospital, ngunit tiniyak niya sa akin na mayroon silang maipapalit, isang bagong doktor na napakagaling, kararating lang daw galing Singapore at nagtatrabaho ngayon sa kanila.
Ang pangalan niya ay E.C. Parker. Dinala ako sa delivery room. Ang sakit ay halos hindi ko na makayanan. At pagkatapos, pumasok ang doktor na nakamaskara at surgical cap. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit nagsimula siyang magsalita, binabasa ang aking medical chart sa kanyang mga nurse. Ang boses na iyon. Ang boses na iyon na hindi ko malilimutan kahit 1,000 taon pa ako mabuhay. David, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig sa gitna ng aking paghinga. Natigilan siya. Itinaas niya ang kanyang mga mata mula sa chart at tumingin sa akin. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata sa itaas ng maskara. Dahan-dahan niyang ibinaba ito. Nena, halos pabulong niyang sabi. Nahulog ang hawak niyang chart sa sahig. Paano ka narito? Ang mga nurse ay naguguluhang nagtinginan. Bago pa ako makasagot, ang kanyang mga mata ay napunta sa aking malaking tiyan na malinaw na nagpapakita ng aking pagbubuntis. Buntis ka? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Gaano katagal? Kaninong anak ito? Nag-asawa ka ba ulit? Ang mga tanong ay sunod-sunod, ngunit hindi na ako nakasagot. Isang napakatinding paghilab ang dumating at napasigaw ako sa sakit. Ang sigaw kong iyon ang nagpabalik kay Mang David sa kanyang pagiging doktor. Ang personal na pagkabigla ay napalitan ng propesyonal na tungkulin. Mabilis siyang kumilos, nagbibigay ng mga utos sa mga nurse. Naging isang mahirap na panganganak iyon, puno ng tensyon at sakit. Doktor, pakiusap, sabi ko habang humihingal, at ang mga luha ay dumadaloy sa aking mukha. Iligtas mo ang anak ko. Sa sandaling iyon, hindi na siya si David na aking dating asawa. Siya ay isang doktor at ako ay kanyang pasyente. At sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paghihirap, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, ang pag-iyak ng aking anak. Inabot ng nurse ang sanggol kay Mang David. Binalot niya ito sa isang kumot at dahan-dahang inilapit sa akin. Ngunit habang hawak niya ang aking anak, natigilan siya. Tinitigan niya ang maliit na mukha ng sanggol, ang hugis ng ilong, ang mga mata. Nakita niya ang kanyang sarili. Ang batang ito, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kamukha ko. Nena, sabihin mo ang totoo. Akin ba ang anak na ito? Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako sa kanya at ngumiti ng isang malungkot na ngiti. Iyon na ang sagot na kailangan niya. Ang lakas ay tila umalis sa kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa tabi ng aking kama, hawak pa rin ang aming anak. Ang mga luha ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang sanggol at nagsimulang humikbi ng walang tigil, isang tunog ng pinagsamang pagsisisi, kalungkutan at pagkaunawa. Patawarin mo ako, hikbi niya. Patawarin mo ako, nena. Patawarin mo ang iyong ama, anak. At sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng buhay at kamatayan, ang lahat ng katotohanan ay lumabas, masakit at hindi na mababago. Kinabukasan, sa aking pribadong silid sa ospital, may isang marupok na kapayapaan habang yakap ko ang aking anak. Ngunit ang marupok na kapayapaan na iyon ay simula pa lang ng bagyo. Ang bagyong inaasahan ko ay sa wakas sumiklab, at ito ay mas marahas at walang katotohanan kaysa sa aking inaakala. Sa isang ospital, mas mabilis kumalat ang mga lihim kaysa sa mikrobyo. Ang balita na si Mang David, ang asawa ng mayamang si Sofia Santos, ay nagpaanak sa isang AC patient na naging kanyang dating asawa, ay kumalat sa mga pasilyo na parang sunog, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Aling Perla at Sofia, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Walang hiya kang babae, sigaw ni Aling Perla. Anong bastos na panlilin lang ang ginamit mo para siya ang magpaanak sa iyo? At sino ang ama ng batang iyan? Segunda ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sino ang ginamit mo para magkaroon ng ganyang karangyaan? Nasa tabi ko si Mang David na hindi umalis mula pa kagabi. Sinubukan niyang pakalmahin sila. Tumigil na kayo.
Ospital ito. Ngunit hindi sila nakinig. Itinulak ni Sofia si Mang David at lumapit sa kuna ng aking anak na para bang may masama siyang gagawin. Sabay kaming napasigaw ni Mang David, "Huwag mong gawing iyan." Sa eksaktong sandaling iyon, isang kalmadong boses ang pumuno sa silid. "Sa tingin ko ay sapat na iyan." Pumasok si Atty. Cardo Morales, kasama ang dalawang unipormadong pulis at ang aking mga personal na bantay. Ang silid ay biglang natahimik. Humarap si Atty. Morales kay Sofia. "Ginang Sofia Santos, narito kami dahil sa isang seryosong bagay." Bilang kinatawa ng isang malaking mamumuhunan sa Star Pharmaceuticals Pilipinas, nakakuha kami ng hindi mapag-aalinlanganang ebidensya na ang iyong ama, si Don Roberto Santos, at ang kanyang kumpanya ay sangkot sa malawakang fraudulent activities, kabilang na ang paggawa ng mga peking gamot at malawakang pag-iwas sa buwis. Namutla si Sofia. Maging si Aling Perla ay natigilan. Lumapit ang isang pulis. "Sofia Santos at Perla Parker, kayo ay inaaresto dahil sa hinalang pakikipagsabuatan sa mga krimeng ito." Nagsimulang maghisterya si Sofia, sumisigaw at nagpupumiglas habang kinakabitan ng posas. Si Aling Perla naman ay nanatiling tahimik. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng pagkamuhi at takot. At bago siya tuluyang ilabas, bumulong siya sa isang paraan na ako lang ang makakarinig. "Sino ka ba talaga?" Si Mang David ay nakatayo lamang sa isang sulok, parang isang estatwa, pinapanood ang pagguho ng lahat ng bagay na minsan niyang pinangarap. Ang kanyang ina at ang kanyang asawa ay kinukuha ng mga pulis, ang pangalan ng pamilyang kanyang pinasukan ay nadungisan, at ang kanyang buong buhay ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Nang kami na lamang ang naiwan sa silid, kasama ang mahimbing na natutulog na sanggol, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Muli siyang lumuhod sa tabi ng aking kama, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "Nena, hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran. Hindi ko man lang hihilingi na bumalik ka sa akin dahil alam kong nawala na sa akin ang karapatang iyon. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Hayaan mo akong maging ama ng batang ito." Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsusumamo. "Hayaan mo akong itama ang kahit isang bagay lang sa buhay ko." Tinitigan ko siya ng matagal. Tinitigan ko ang lalaking minsan kong minahal ng buong puso, ang lalaking sumira sa akin, at ang ama ng aking anak. "David," mahinahon kong sabi, "hindi ko nais na lumaki ang aking anak na nagtataka kung sino ang kanyang ama. Maaari mong gampanan ang iyong responsibilidad sa kanya." Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit dinugtungan ko agad ito. "Ngunit para sa ating dalawa, David, tapos na ang lahat. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Santos ay mabilis at ganap. Ang kanilang kumpanya ay nabangkarota. Si Don Roberto ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Sina Sofia at Aling Perla ay humarap sa kanilang sariling mga kaso. At si Mang David, nawalan siya ng kanyang prestihiyo, kanyang karera, at kanyang pamilya. Binayaran niya ang isang kahilahilakbot na presyo para sa kanyang ambisyon at kanyang kahinaan. Marami ang nagtanong kung bakit hindi ako bumalik kay Mang David. Ang sagot ay simple. Napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang paghihiganti o ang kayamanan. Ito ay ang maliit na buhay sa aking mga braso. Ito ay ang kalayaan ng aking kaluluwa na bitawan ang masakit na nakaraan at sumulong. Pinili ko ang buhay ng isang solong ina, mayaman hindi lamang sa material na bagay, kundi pati na rin sa kapayapaan ng isip. Ang aking paglalakbay ay nagturo sa akin ng maraming aral. Para sa mga magulang, natutunan ko na ang pagmamahal ng magulang ay dapat maging gabay, hindi hawla. Kapag ang pagmamahal ay nagiging pagkontrol at pagnanais sa yaman at kapangyarihan, nagiging lason ito na sumisira, hindi lang sa anak kundi pati sa buong pamilya. Ang ginawa ni Aling Perla kay Mang David ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya, hindi nang aalipin. Para sa mga anak, ang kwento ni Mang David ay isang aral tungkol sa pasasalamat.
Si Mang David, sa kanyang pagtakbo sa kislap ng kapangyarihan at pera, ay nakalimutan ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Ibinasura niya ang isang pagmamahalan na binuo sa paghihirap at sakripisyo para sa isang bagay na panandalian at mababaw. At tungkol sa kalikasan ng tao, natutunan ko na sa gitna ng pagkawasak at panloloko, ang katahimikan ay maaaring maging pinakamalakas na sandata. Pinili ko ang tahimik ngunit matalim na pagganti. Hindi dahil sa galit lamang, kundi upang ipamukha sa kanila ang halaga ng kanilang nawala. Higit sa lahat, ang aking mensahe para sa lahat ng kababaihan, para sa iyo na nakikinig ngayon, hindi natin dapat ilagay ang ating buong kaligayahan sa mga kamay ng isang lalaki. Ang pag-ibig ay maganda at mahalaga ngunit hindi ito lahat. Palaging paunlarin ang iyong isip. Palaging magkaroon ng sariling pera. Palaging panatilihin ang isang bahagi ng iyong sarili na sa iyo lamang. Dahil kapag nakatayo ka sa sarili mong mga paa, makakamit mo ang pinakamataas na kapangyarihan, ang karapatang pumili. Pinahintulutan kong makita ni David ang aming anak, ngunit may malinaw na hangganan. Ang pagpapatawad ko kay David ay hindi isang kasunduan upang magbalikan. Ito ay pagpapatawad sa pinakamataas na antas. Pinatawad ko siya hindi para sa kanya, kundi upang mapalaya ang aking sariling kaluluwa mula sa bigat ng galit. Ngayon, habang nakaupo ako sa nursery ng aking anak, habang pinagmamasdan ko siyang natutulog ng mahimbing, nararamdaman ko ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ito ang tunay na kayamanan. Ang kapayapaan, ang kalayaan, at ang walang katumbas na pag-ibig para sa isang anak. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang babaeng nawala ang lahat, ngunit sa huli ay natagpuan ang kanyang tunay na sarili. Maraming salamat sa inyong pagsama. Dito nagtatapos ang kwento ni Nena. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Nena sa huli? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa sa inyong mga mensahe. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa taong alam ninyong makakaunawa rin. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mahuli sa mga susunod pang kwento ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na salaysay, at malay natin, sa susunod na pagkakataon baka ang kwento mo naman ang ating pakinggan.